2 araw bago ang Valentine's, malamang may mga nagkukumahog na sa paghahanap ng regalo. Pero alam nyo bang hindi yan ang nangungunang paraan ng pagpaparamdam ng pagmamahal sa mga Pilipino ayon sa isang survey? Pakinggan natin ang boses mo sa pagtutok ni Mark Salazar. Alas 4 pa lang ng madaling araw, duty na bilang street sweeper si Jessie. Sa kabila ng usok, init at pagod sa trabaho, inaasikaso niya rin ang mga anak at asawang may sakit. Ito raw ang paraan ni Jessie para maipakita ang pagmamahal. Pag-aalaga araw-araw, pinaglulutuan sila araw-araw. Pasok yan sa Acts of Service, isa sa 5 love languages, base sa konsepto ng American author na si Gary Chapman. Nang tanungin ng Social Weather Station sa mga sinurvey nitong Disyembre kung paano sila nagpaparamdam ng pagmamahal, lumabas na pinakamaraming mga Pilipino ang nagpaparamdam ng acts of service o yung paglilingkod o serbisyo at 67%. Hindi nakatakataka ayon sa isang sociologist dahil dati nang pinupuri ang Pilipinong marunong manilbihan. Kasi before, may ligawan session doon itatawag paninilbihan kung saan yung lalaki magiging present sa family, tumutulong siya. Kasi nakikita yung kung anong ugali mo, kung gaano ka patient, kung tunay ba talagang pagmamahal mo. Tayo naman at 51% ang paghahayag ng pagmamahal o papuri o words of affirmation at pagbibigay ng quality time o oras. Isa sa mga yan ang love language ni Ivo. Through sweet messages and then gifts, ganun. Words of affirmation. Pero 33% lang ng mga Pilipino ang idinadaan ng pagmamahal sa regalo. Bibigyan ng regalo, minsan. Pag may kayang budget. Sa hamon naman ng buhay siguro, kaya kaunti rin ang humihingi ng regalong romantiko. Halimbawa, bulaklak o gamit. Siguro, grocery. Mas importante kasi yun kaysa sa bulaklak. Para po mas practical kaysa po bulaklak. Mas makakain po ng pamilya. Mas kailangan po ng pamilya ang bigas, ulam. Sa mga love languages, pinakamababa sa 29% lang ng Pilipino ang touchy. Halimbawa, ma-holding hands, maakbay, yakap o halik at iba pa. Conservative tayo? Hindi yung masyadong PDA, masyadong ganyan. May paggalang kasi tayo. Marunong yan tumingin ng nasa paligid niya. Marunong yan tumingin ng nararamdaman ng ibang tao. Hawakan yung kamay nung girl or nung guy. Teka muna, baka naiilang siya, baka hindi niya gusto. So, medyo magaan tayo pagdating sa physical touch. Pinakakonti rin sa nakalipas na 2 dekada ang nagsabing happy sila sa kanilang love life sa December 2024 survey. 46% lang, hindi tulad noong 2023 kung kailan 58% ang masaya. Nagiging trendy naman ito sa iba't ibang mga bansa na kung saan yung kada individual nagiging career-oriented muna. Pero si Ivo, may career na, may masayang love life pa, ay di siya na. Give and take lang. Ayun, unawaan. Para walang away masyado. At kung may away man, ayusin din. Wala naman talagang iisang formula para sa isang happy love life kasi magkakaiba naman talaga tayo ng love language. Tapos magkakaiba pa yung mga taong tatanggap nito. Para naman sa mga singles ngayong Valentine's Day, muling patunayan na pwede ang happy love life kahit walang kapares. Lalo na kung tagumpay ka naman sa self-love, di ba? Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Correct. Tayo naman, ang love language natin ay acts of service, sabay hug, o di ba? Ang mga kapuso kaya online, paano ipinapakita ang kanilang pagmamahal? Karamihan sa mga netizen, #foodislife na pasok sa gifts. Sang-ayon ng ilan sa katagang the way to a man and woman's heart is through their stomach. Kaya naman laging pinaglulutuan ang mga mahal sa buhay. Quality time sa pamamagitan ng pag-travel together naman ang hirit ng isang commenter. Effort na pasok sa acts of service ang hinahanap ng ilan dahil mas matimbang daw ang actions kesa salita. This Love Month, simple words gaya ng I miss you at I love you ay sapat na raw para magpakita ng pagmamahal ayon sa isang netizen. Pasok yan sa words of affirmation.
Pero ano man daw ang love language mo, mapa acts of service, quality time, physical touch, words of affirmation o giving gifts, mas mahalaga pa rin na ipagdasal mo ang taong mahal mo. Mga kapuso, pwede mo ring iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras.